Eto na! Yan na! Woo! Bilis! Bilis! Hoy, Shushu. May darating na taga Maxims. Pag-uusapan natin mamaya yung copyrights ng nobela at pelikula. Walang problema. Matagal ko di siya kilala. Hi, Jingshu. Nagkita na naman tayo. Dito muna tayo ngayon. Excited na ako sa operation natin. Ingat ka. Pasamahan na kita sa assistant ko. Ay, nga pala. Bumalik na siya. Hi, Choyuni. Ha? Maggie? Ba't ka nandito? Namiss lang naman kita ng konti kaya dumaan ako. Sino siya? Ang ganda niya. Si Maggie Liu. Kababatang kaibigan ni Chu Yuning. Grabe. Ang swerte naman talaga ni Chu Yuning. Hoy, Habit Sisters. Anong ibig mo sabihin, Hapet? Damin mo na lang. Bagay nga sila Ayos na ang lahat sa bahay, di ba? Baishi, alis na tayo. Eh kung sino man ang kaibigan ko, di mo na problema yun. Huwag ka na makialam. Maggie, Alis na kami. bye-bye. Sino yung girl na yun? Ngayon, pag-uusapan natin ng American English at British English para sa advertisement. Chuyuni, usapan natin, di ba? Makinig ka sa klase. Ang American English pwedeng bigkasin ng... Hindi mo sinabi, nakalimutan ko na nga. Ikaw, So Yuning, ano ginagawa mo? Tumayo ka! Bakit wala ka sa sarili mo habang klase? Ang boring kasi, hindi ko gets. Boring daw ang klase ko? Lumabas ka na nga lang. Huwag ka na pumasok sa klase ko. Kung ayaw mo, edi wag. Tumayo ka sa labas at magmuli-muli ka. hindi mo naman kailangan maging close sa mga yun eh. Darating din ang araw na aalis din tayo. Ayos na ang lahat sa bahay, di ba? Kahit saan man ako lumipat ng school, di pa rin ako makakatakas sa control mo, hindi ba? Wait lang, time out muna. Sino naman nakasagupa mo, ha? Nararamdaman mo ba na
Minsan ang boring ng buhay. Ano meron? Sobrang lungkot mo na gusto mo magpakamatay? Heartbroken? Seryoso ako. Pagka-graduate ng high school, mag-aaral ako sa abroad. Ayos na lahat ni Papa. Astig ah! Mas masaya siguro sa university sa abroad. Sinubukan ko naman talaga eh. Gusto ko mapansin ng iba. Gusto ko malaman ng pamilya ko kung anong kaya ko. Ayokong isipin na umasa lang ako sa pamilya. Naalala ko noon parang ikaw yung top student. Pero ngayon parang wala ka ng paki sa lahat. Makinig ka nga. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang ang sarili mo dahil na-down ka. Ang slow mo talaga. Uyuan. Alam mo ba? Kahit mataas o mababa ang grades ko sa exam, pagka-graduate ko ng high school, gagastasan ako para makapag-aral sa US, pandagdag ng resume. Kahit makuha ko man yung diploma o hindi, pagbalik ko dito, papasok pa rin ako sa kumpanya ni Papa. At sa huli, papalit ako sa kanya. Hindi ako nagpapakawalang kwenta. Araw-araw ginugulo niya ako. Hindi ko lang talaga maintindihan ang pinagdadaanan mo. Pero alam mo, hindi ka na masaya ngayon. Ulitin ko lang, kung may gusto ko sabihin, tutulungan kita dyan. Ayos, sapat na yung sinabi mo. Wala talaga makakatulong sa akin. Tara, huwag ka na mag-isip. Balik na tayo. Ikaw na muna mauna. Ayoko munang pumasok. Lalaro muna ako. So, Shushu, alis na ako. Saan ka na naman nagpuntang bata ka? Sabi ng teacher mo, hindi ka na naman pumasok. Pinabayaran ko yung pag-aaral mo. Ipapadala kita sa Amerika. Ganito lang wawaldasin mo sa pera ko. Hello po, Uncle. Hindi po nadala ni Chuyuni yung cellphone niya. Sino ka? Classmate niya po ako, katabi sa upuan. Pakibigay na lang yung phone kay Juning. Saan ka ba pumunta? Anong pakialam mo? Akala mo ba kinokontrol kita? Yung papa mo yung nagutos na mag-review ka. Wala naman may paki sa akin eh. Pwede ba mag-isa muna ako ha? Hindi ko inakala na ganyan ka pala, Chuyuning. Ganito nga ako. At hindi mo pa ako kilala. Ayokong alamin pa. Ang alam ko lang marunong kang tumupad sa usapan. Nagkasundo tayo mag-aral hanggang sa buwanan ng exam. Pero ngayon, ano ka na? Mag-exam? Alam mo ba kung para saan ang exam na yan? Na walang halaga sa akin yan! Kung gusto mo ikaw na lang mag-aral. Huwag na akong idamay, pwede ba? Ayos. Ituloy mo na lang ang pagiging tamad mo at pabaya mo. Sige, magpakasawa ka sa drama mo. Sana paghiwalay na tayo na agad ng teacher. Ayoko na talagang may kinalaman sa'yo.
yun eh. Wala kang kaalam-alam sa tunay na ibig sabihin ng pagiging seatmate. Chianing! Napanood mo na ba yung game kahapon? Ano yun? Napanood mo na ba yung Knights? Ang galing ba talaga ni James? Pupuntahan kita after class. Magantay ka ng 30 minutes. Depart mo muna. Okay, class. Ganitong type ng tanong. Tignan ninyo na mabuti. Ilang beses ko ba sinabi, ha? Nag-iba lang yung formula, hindi nyo na nakilala. Hindi ko alam ngayon. Tingnan nyo muna, hindi sapat ang memorization lang ng formulas. Kailangan matuto kayong gamitin to ng flexible. Okay? Teacher Wei, sorry po sa abala. Okay lang. Si Chuyuning po pinapatawag na magulang niya. Sige, okay lang. Halika Chuyuning, punta tayo sa office. Ay, tapos na ang klase. Class officer, pakikuha yung test paper sa office ko. Teacher, pupunta lang po ako ng CR. Ba't ang dami mong ginagawa? Ay, Teacher, ako na lang pong kukuha. sige, pakikuha na lang. Nasa ibabaw ng mesa ko, ha? Sige po, gets ka na. Bilisan mo na. Paano na para magseryoso sa pag-aaral? Ano bang iniisip mo nitong mga nakaraan? May lakas ka pa ng loob na sumagot-sagot kay Teacher Ma? Sige na po sir, kalma lang po muna kayo. Lauma, ikaw na bahala dito sa batang ito, ha? Okay pa. Pag di yan nakinig ulit, pwede mo na siyang paluin kahit kailan. Hindi po pwede yun. Bawal po ang corporal punishment. Pinagbabawal po yon dahil lumang style na po talaga yon. Tama nga naman, tama ka. Educated ka kasi. Salamat sa malasakit, teacher, ha? Wala pong problema yon. Sige po, sir. Hindi na kita ihatid ha. Ingat ka. Maging totoo ka sa akin. Kapag sumagot ka pa ulit sa teacher mo, ipapahiya talaga kita. Mapapahiya ka rin. Kung ako merong hiya, ikaw wala na. Nakalimutan mo na ba kung paano ka lumipat mula Shenzo? Ngayon nasa Shenzo ka na, ganyan ka pa rin. Sanadya mo talaga salungatin ako, ano? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo? Inayos ko na lahat para sa'yo. Dito ka na muna sa akin tumira ngayon. Ganun ba kahirap ang ako ng diploma? Alam mo ba kung ilang pangalagaan ko?
Sayang lang ang oras ko sa pagpunta dito. Eh di huwag ka nang pumunta. Umattend ka ng meeting mo. Ikaw to... Bakit? Ayaw mong lumaban? Takot ka ba pahinga? Akala mo hindi kita kayang saktan kahit nasa school tayo? Sayang lang ang oras ko sa'yo dito. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa'yo. Next month, wala kang aasahan ni isang kusing galing sa akin. Sumo yan. Wait, tatanong ako sa'yo. Ano meron? May pinagdadaanan ba si Chuyuning lately? Tama. Sige na, ikaw na magsabi. Bata ka pa eh. Pinapunta siya ng tatay niya sa abroad, pero ayaw niya. Kaya lumala ang away nilang mag-ama. Kaya ganyan ang sitwasyon niya ngayon. Lalabas mo na ako saglit. Tignan mo yung katabi mo. Gayahin mo siya. Hindi ko pa hiniinom yan. Ba't ka nandito ha? Para pagtawanan ako? Wala naman nakakatawa sa'yo. Noon lang nung binuhusan kita ng soy milk, natawa talaga ako. Yung plano ng pamilya mo na pag-aralin ka abroad, alam ko na. Ay, si Subo yung bungangero talaga eh. Buhay ko to. Ako dapat ang may desisyon. Huwag mo nang pakialaman. Wala namang makakatulong sa'yo eh. Sarili mo lang ang asahan mo, pero di ko inaakala. Chuyuning, ang hina mo pala. O kung hindi, ano magagawa mo? Sabihin mo nga. Nung 6 na taon ako, namatay ang tatay ko dahil sa aksidente sa trabaho. Nag-asawa ulit ang nanay ko. Di na niya ako si mama. Lumaki akong ulila, walang ama, walang ina. Nung panahong yun, umaasa lang kami ng lola ko sa kompensyon niya mula sa pagkamatay ng tatay ko. Lagi sinasabi ng lola ko na ang taong may paninindigan may mararating. Kaya naman, hindi ako sumusuko o nagpapatalo. Nag-aaral ka ng todo eh. Ba't gusto mo pa rin pumasok sa Chinsong? Kaya-kaya mo naman makapasok sa Hensong. Nung time ng entrance exam, umalis na rin si lola. Naisip ko na rin sumuko noon, kaya hindi rin naging magandang resulta ng exam ko. Para sa bata, kapag nagbago ang pamilya, parang gumuho ang buong mundo. Nung naghiwalay ang mga magulang ko, ayoko nang pumasok. Gusto kong sumama sa nanay ko. Tipikal na rebelde nung kabataan. Alam mo ba kung ano pinakamadalas kong marinig noon? Bata pa masyado yung babae. Wala magulang na kasama. Pinabayaan na, wala ng pag-asa. Tuwing naririnig ko yun, palihim akong nangangako sa sarili ko. Ako ang magpapasya kung paano ko gustong mabuhay. Sa totoo lang, bilib ako sa'yo eh. Gusto ko rin maging katulad mo. Hawak ka sarili mong kinabukasan. Eh bakit hindi? Kahit na magkaiba tayo ng pinigmulan, sa totoo lang pareho rin lang tayo. Ayoko rin namang mabuhay dahil sa gusto ng iba. Kaya kung tinanggap mo lang ang plano ng pamilya mo, di sana hindi ka nahihirapan ngayon. Ako rin naman, naligaw rin minsan katulad mo. Pero, alam ko, hindi ka rin masaya sa sitwasyon mo.
Kasi ayoko rin. Gusto ko rin naman sanang umasa sa sarili ko. Yun. Kung noon pa lang tinanggap ko ng kapalaran ko, baka hindi na ako nag-aral ngayon. At hindi sana tayo magkatabi. At ikaw? Ayaw mo rin naman sumuko, di ba? Gusto mo ring ikaw ang may hawak ng buhay mo? Oo. Kung ganun simula ngayon, sabay nating harapin. Tayo may control sa future natin. Game? Ay, anong oras na? Tingnan mo nga. Chuyone, bakit puro pangit nakuha mo meron ka? Tinitest ko lang yung camera. Purahin mo nga agad yan! Bilis! Ano ba? Ayoko nga eh. Okay class, makinig kayo. Tahimik lang. Ilang linggo na lang midterm exam na. Kaya dapat lahat yung magseryoso na. Pagkatapos ng exam gaya ng dati, i-arrange ko ulit ang upuan ninyo. Malaki ang pagiging pagbabago. Kaya maganda kayo mentally. Ano ba naman yan? Ay, tumahimik na kayong lahat. Ganyan talaga. Bagong seatmate, bagong katabi. Makakatulong naman yan sa grades ninyo. Hoy, ikaw, umalis ka nga dyan. Kamusta test mo? Nasagutan mo lahat? Pwede na rin. Ayos na yun. Ano plano mo mangyari after class? Wala naman. Bakit? Check ulit natin test paper natin. Hala? Tapos na yung exam eh. I-check pa ulit? Practice lang naman to eh. Ang pag-aaral hindi lang naman pang isang araw. Oh, na, Teacher Sue. Mas maigpit ka pa sa teacher natin eh. Bakit ka naman naman itong tanong na to? Anong tanong yan? Teka, tingnan ko. Student Sue? Ano bang klaseng tanong yan? Ano ba yan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo ha? Parang ibang-iba ka na, hindi na kita kilala. Bakit hindi mo maalala? Hindi dapat nakabisaduhin lang yung formula dito. Kailangan matuto kang gamitin mo ang tamang paraan. Hey! Ang dami mo sinasabi. Parang ikaw na si Lauwei ah. Sige na nga. Walang kaso yan. Kung nagkamali ka ngayon, pwede mo rin matutunan yan next time. Sinabi mo nga, di ba? Ang pag-aaral, hindi lang naman pang isang araw. Mababa itong monthly exam, wala yan. Tutulungan kita sa mga tanong na ganyan. Oh, sige na, guess ko na, Teacher Shu. Okay po, Teacher Chu. Student Sue? May sasabihin nga pala sa'yo si Teacher Shu. Tingnan mo to. Dahil to sa property ng geometric progression, ang sagot ay S7. I-mark mo na yan, classmate. Lagyan mo na maliit na red heart sa ilalim. Ito mga estudyante talaga. Hindi mo lang marunong magpatay ng ilaw. Bakit ang tagal natin? Uwi na nga tayo. Nakakaya pag may makakita sa atin. Ano naman, tutor lang naman tayo. Nakakaya lang kasi tayong dalawa lang. Ay,
May tao pa kaya sa loob? Ay, parang may narinig talaga akong gumagalaw eh. Hoy! Ano section nyo? Takbo! Tumigil kayo dyan! Pag nahuli ko kayo, i-report ko talaga kayo sa teacher ninyo! Chuyuning, umuwi ka na maaga. Baka pagalitan ka na ng tatay mo. Ayos lang ako. Wala rin naman siya sa bahay. Kahit nandyan pa siya, sali na ako mapagalitan. Chuyuning, minsan naiingit ako sa'yo. At least may taong nagpapagalit sa'yo. Ibig sabihin, may nagmamalasakit. Eh ako, kahit anong oras pa ako umuwi, ang sasalubong sa akin malamig at madilim na bahay. Simula ngayon, kahit anong mangyari sa'yo, ako na ang una mong sabihan ha. Kahit gaano kalayo, pupuntahan kita. Sabi mo, ganyan na lang ba palagi ang buhay, puro hirap? O baka naman, pag college na tayo, nag-asawa na, may sarili ng bahay, baka maging okay na lahat. Sabi nila, may limit lang daw ang hirap sa buhay ng tao. Naranasan mo na lahat ng sakit. Ang susunod na daan, puro tamis na lang. Totoo ba yan? Di mo lang ako niloloko? Basta may nabasa akong ganang libro. Ibig sabihin ng libro, basta maniwala ka lang sa sarili mo, magiging matamis lahat. Unti-unti magiging matamis din. Kasing tamis ng asukal. Kasing tamis ng asukal? Ang pambatang linya naman? Nga mo na. Tanong ko lang. Oo ano, matamis ba yan? Matamis? Chujinsu! Chuyaning! Chujinsu! Chuyaning! Chujinsu! Chuyodog! Pumasok na lahat ng estudyante! Classmates, ito na ang announcement para sa exam natin. Pinapaskill na daw ni teacher para makita ninyo lahat yung mga learning progress niya. Tingnan niyo to ha! Sana ma-maintain pa sa second half ng semester. Yung mga nahuhuli, habol-habol din. Ikaw, di mo ba titignan results mo? Kahit makita ko hindi naman nagbabago. Eh ikaw, tingnan mo. Patay na, patay na. Pinilit akong enroll ni mama ng 2 tutorial center. Hindi na ako makatulog na maayos. Chuyuning,
O bakit? Lahat ng grades mo. Pumasa lahat! Yung English at math mo, more than 110. Grabe, Chuyuning. Ang galing mo! Ay, nako. Ano ba sabi ko sa'yo? Maniwala ka lang sa akin. Okay? Huwag ka masyadong mayabang Yung ibang subjects mo, pasado nga, pero sakto lang. Hindi, simula pa lang yan ang limit ko. Tuloy-tuloy lang to. Walang hangganan ng possibilities. Ikaw naman. Yung math ko, tinuruan ni Mr. Chu. Siyempre, pumasa. So niloloko mo lang pala ako? Simula ngayon, aasahan ko na yung tulong mo ha. Okay! Walang arte-arte sa pagitan ng classmates. Bakit? Chuyuning. Oh, nasa klase ako. Ano ba meron? Simula ngayon tuwing Monday, Wednesday at Friday, may TOEFL class ka na. After ng school, pati na rin ng weekends. Walang palya sa klase. Kailangan mong pagbutihin yung language para makapag-abroad ka na. Ayokong umalis. Hindi mo desisyon yan. Pag di ka umalis, ako magsususpende sa school. Bumalik ka na lang at mag-college entrance exam. Kumuha ka na lang ng diploma. Chuyuning, nasan ka na? Ba't nandito ka? Bakit bawal ba akong dito? Huwag mo kalimutan, pareho tayo mag-aaral sa US. Mag-aaral na rin ako ng English. Ang dami namang ibang school. Ba't dito ka pa pumasok? Eh kasi sinadya ko rin naman tanungin si Uncle Cho kung anong class mo eh. Ito yung pinili kong class. Para lagi tayong magkikita. Okay naman, di ba? Huwag ka na pupunta sa school ko. Baka kung anong isipin ng iba. Isipin na lang nila. Anyway, magkasama rin naman tayo sa future. Sige na nga. Tayo na ba for class? Okay class, simulan na natin ang klase. Ngayon, pakibuklat ang second page. Tingnan ang second paragraph. Chuyuning, gutom na ako. Samahan mo ako kumain.
Next time na lang. May iba pa akong lakad eh. Sino naman kasama mo sa lakad na yan? Mas importante ba yan kesa sa akin? Next time, magpa-schedule ka muna. Una na ako. Ay! Chuyuning, bumalik ka dito! Hello? Oy, tinatanong kita. Sino ang palaging kasama ni Chuyuning sa school nitong mga araw? Ano? Babae? Hello sa inyo. Alam niyo ba kung nasan si Chuyuning ng Class 1 Grade 12? Uy, friend, ang ganda naman ng outfit mo ah. Taga-Henjong ka, diba? Classmate namin si Chuyuning. Ayos! Friend niya ako. Pwedeng pakituro kung nasan siya. Pauwi na siguro siya. Hindi ko rin siya nakita eh. Bakit di mo siya tanungin? Deskmate niya ni Chuyuning. Close silang dalawa. Pagkasama halos buong araw. Okay, salamat. Hello. Parang nakita na kita dati eh. Naalala ko na. Ikaw yung milk tea girl. Kaya pala parang pamilyar ka nung nakaraan. Anong kailangan mo sa akin? Akala ko hindi ka marunong mag-aral. Hindi ko in-expect na high school ka rin pala tulad namin. Relax ka lang, di ako nandito para maningil sa'yo. Ikaw ba yung katabi sa upuan ni Chuyuning, diba? Wala akong time makapag-chismisan sa'yo. Tabi ka nga. Warning lang. Layuan mo si Chuyuning. Huwag mo siyang istorbohin palagi. Hindi ka nga karapat-dapat tumayo sa tabi niya eh. Yung teacher ang nag-assign sa amin na magtabi. Kung sino ang gusto niyang kaibiganin, wala ka ng kinalaman doon. Wala naman akong inaabala. Wala akong ginagambala. Tsaka, nasa Kingzong ka, hindi Henzong. Sana aware ka na hindi umiikot ang mundo sa'yo. Tanungin mo muna sarili mo kung bagay ka ba talaga. Kung bagay ako o hindi, hayaan mo si Chuyuning na magdesisyon dyan. Milk tea girl. Hanggang dyan lang ba kaya mo? Maraming salamat sa milk tea ah. Sa susunod, gagawa ako ng special drink para sa'yo. Libre na rin. Nung time na yun, kahit anong hirap ng dinanas ko sa labas, hindi ako umiiyak kahit minsan. Pero tuwing umuwi ako sa tahimik naming bahay, parang bumabagsak lahat ng pinipigil ko. Nagiging mahina at helpless na naman ako. Sa mga oras na yun, sobrang gusto ko ng may taong tatayo para sa akin. Yung may malasakit. Yung kahit papano, magbibigay ng kaunting sandigan. Teacher Ma, may kailangan po kayo? Jingsho, narinig ko nagtatrabaho ka rin sa labas. Estudyante ka pa. Grade 12 ka na ngayon. Mahalaga ang panahong ito. Dapat alam mo kung anong uunahin. Teacher Ma, aayusin ko po ang schedule ko. Hindi ito makaka-apekto sa pag-aaral. Huwag po kayong mag-aalala. Masaya pa nga ako sa resulta ng exam ngayong buwan eh. Basta maging masipag ka lang. Makakapasok ka din sa magandang university. Salamat po, teacher. Magpo-focus po ako sa pag-aaral. Hindi ko po kayo bibiguin. Tungkol sa pamilya mo, may alam din ako. Pero limitado lang din ang tulong ko. Kung may problema ka man, sabihin mo kaagad sa akin, okay? Opo, naiintindihan ko po. At sa mga bagay-bagay, pwede ka rin lumapit sa class monitor. Ibabalita niya din sa akin. Si Wang Fang, concerned din yan sa lahat. Si Wang Pang pala.
Ah, siya pala yun. Sige po, babalik na po ako sa klase. Sige, go ahead.